Nagsisimula ang pelikula sa isang malayo at tahimik na lugar kung saan ang isang maliit na pamilya ay namumuhay ng mapayapa at tahimik. Sa sandaling iyon, makikita natin ang isang lalaki na nagngangalang Carter, at ang kanyang asawa ay makikitang nakaupo sa gilid ng field na pinapanood ang kanilang anak na masayang naglalaro sa berdeng damo. Habang naglalaro, biglang natapilok at nadapa ang kanilang anak, dahilan para mag-alala ang asawa ni Carter at hiniling sa kanyang asawa na linisin ang field para maging ligtas ito para sa kanilang anak. Gayunpaman, si Carter, na nakakaramdam ng pagod at nag-aatubili na kumilos, ay tumanggi sa kahilingan ng kanyang asawa at mas piniling manatiling nakaupo. Lumipat ang eksena sa isang sementeryo kung saan ang isang pamilya ay nagdaraos ng seremonya ng libing. Sa ibang bahagi ng sementeryo, isang batang babae na nagngangalang Isabel, kasama ng kanyang tiyuhin na nagngangalang Roger, ay bumibisita din sa mga puntod ng kanyang mga magulang. Matapos ipagdasal ang kanyang mga magulang, nagsimulang kumuha ng litrato si Isabel sa seremonya ng libing na isinagawa ng kabilang pamilya. Biglang sa kalagitnaan ng sermon ng pastor, biglang binaril ng hitman ang pastor. Ang hitman, na nagngangalang Said at nakasuot ng maskara, ay binaril din ng mga gwardya at lumapit sa isang babae sa pinangyarihan. Bago patayin ang huling biktima, tinanggal ni Said ang kanyang maskara at ipinaliwanag na siya ay binayaran upang patayin ang pamilya at hindi mag-iwan ng ebidensya. Pagkatapos nito, inilibing ni Said ang lahat ng kanyang biktima, kasama na ang armas na ginamit niya. Gayunpaman, hindi nalaman ni Said na nakuhanan siya ng litrato ni Isabel sa kanyang ginawang krimen. Sa takot, mabilis na umalis si Isabel sa eksena at bumalik upang hanapin si Roger, na ngayon ay naghahanap sa kanya. Habang hinahanap si Roger, nakita ni Isabel na tinutukan siya ni Said ng baril. Pagkatapos ay sinubukan niyang bigyan ng babala si Roger, ngunit huli na ang lahat. Matapos patayin si Roger, layunin din ni Said na patayin si Isabel, ngunit nang mapansin niya ang kamera na hawak niya, nagpasya siyang habulin ang babae. Ilang sandali pa ay dumating na si Isabel sa bahay ni Carter. Nang marinig ang sigaw ni Isabel, mabilis na binuksan ni Carter ang kanyang pinto, ngunit sa paglabas niya, ang kanyang binti ay binaril ni Said. Napagtanto niya na mayroong isang hitman na humahabol kay Isabel, si Carter ay nagmamadaling bumalik sa loob at naghanda ng isang shotgun na may 2 bala. Pagpasok ni Said sa bahay ay agad siyang binaril ni Carter. Parehong sugatan, sina Carter at Said ay nananatiling maingat sa isa't isa. Pagkatapos ay kinuha ni Said ang shotgun shell na ginamit ni Carter at napagtanto niya na ito ay galing sa isang short-range na armas. Kasabay nito, napansin ni Said ang isang nakadisconnect na telepono at ang cellphone ni Carter ay naiwan. Nang makita ito, hiniling ni Said na ibigay ni Carter si Isabel, na nakakita sa kanyang mukha, at bilang kapalit, hahayaan niya si Carter dahil nakita lang siya nito na nakamaskara. Dahil sa kanyang tama ng baril, hinimok ni Carter si Said na magdesisyon. Gayunpaman, tumanggi si Carter na ibigay si Isabel. Nang marinig ito, sinubukan ni Said na hikayatin si Carter na muling isaalang-alang ang kanyang alok dahil sa kanyang sitwasyon na nag-iisa at hindi makatawag ng tulong. Pagkatapos ay binigyan ni Said si Carter ng oras para makapag-isip habang inutusan ni Carter si Isabel na kunin ang first aid kit mula sa banyo. Pagkatapos dalhin ni Isabel ang kit, agad na hiniling ni Carter kay Isabel na buhusan ng alak ang kanyang sugat. Pagkatapos ay sinimulan ni Carter na initin ang kutsilyo para mawala ang sakit ng sugat at matigil ang pagdurugo. Samantala, nakahanap si Said ng alak at ganoon din ang ginawa niya para gamutin ang sarili niyang sugat. Pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos gamutin ang kanyang sugat, hiniling ni Carter kay Isabel na kumuha ng ilang light bulb at tuwalya. Sinisira ni Carter ang mga light bulb gamit ang tuwalya at ikinakalat ang mga bubog sa hagdan. Ito ay para mahirapan si Said na umakyat sa hagdan kung atakehin niya si Carter. Nang makita ang bitag, napagtanto ni Said na si Carter ay hindi lamang isang ordinaryong taga-nayon. Sa kabilang banda, sa wakas ay nagpakilala sina Isabel at Carter sa isa't isa kung saan ikinuwento ni Isabel ang mga pangyayari na humantong sa pagkamatay ng kanyang mga magulang sa isang aksidente. Inilarawan din niya ang insidente sa libing kung saan pinatay si Roger at kung paano niya nakunan ang mukha ni Said gamit ang kamera. Matapos marinig ang kwento ni Isabel, naalala ni Carter ang isang panahon sa kanyang nakaraan nang siya ay nakatulog habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Ipinaliwanag ni Carter na isang bala na lang ang natitira sa kanyang shotgun at hiniling niya ang film sa kamera ni Isabel. Pagkatapos ay binalot niya ang film sa plastic at inilagay sa loob ng flashlight.
Samantala, nakita ni Sade sa ibaba, ang ilan sa mga kahon ni Carter. Pagkatapos halukayin ang mga ito, ipinapalagay niya na si Carter ay nagpaplanong lumipat dahil iniwan siya ng kanyang pamilya. Ipinagpatuloy ni Sade ang paghalugog sa mga kahon at nakita ang larawan ng pamilya ni Carter na nakauniporme ng militar. Nang makita ito, ibinunyag ni Sade na dati rin siyang sundalo at nakiramay kay Carter dahil mayroon din itong anak na kasing edad ni Isabel, na mahalaga sa kanya ang lahat. Ito rin ang nagtulak kay Sade na magtrabaho bilang isang mersenaryo para suportahan ang kanyang anak na babae. Si Carter, nang matapos ang pagbabalot sa film ng kamera, ay inutusan si Isabel na ilagay ito sa tangke ng banyo. Pagkatapos noon, sinubukan ni Carter na hikayatin si Sade na bumalik sa kanyang anak, ngunit tumanggi si Sade dahil nakita ni Isabel ang kanyang mukha. Dahil nagpa siya si Carter na protektahan si Isabel, nagbanta si Sade na susunugin ang kanyang bahay upang maalis ang ebidensya. Gayunpaman, isiniwalat ni Carter na mayroon siyang lihim na sandata, isang film na naglalaman ng mga larawan ni Sade. Inilagay niya ang film sa isang hindi masusunog na lalagyan sa ilalim ng tubig, tinitiyak na magagamit ito kahit masunog ang bahay. Kung susunugin ni Sade ang bahay, makikita ng mga pulis na ang film ay nagsasangkot sa kanya. Matapos marinig ito, nagsimula ang laro sa pagitan ni Carter at Sade. Sa ibang lugar, nagpatrolya ang junior sheriff na nagngangalang Jerry. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Jerry ang dalawang sasakyan na inabandon na malapit sa sementeryo. Samantala, para maibsan ang stress, hiniling ni Carter kay Isabel na kumuha ng beer sa refrigerator. Habang kumukuha ng beer, nakakita si Isabel ng isang manika at dinala ito kay Carter. Nang makita ang manika, naalala ni Carter ang kanyang anak at agad na sinabihan si Isabel na ibalik ang manika kung saan niya ito natagpuan. Sa kabilang banda, si Sade, habang pinaplano ang kanyang susunod na paglipat, ay natagpuan ang isang sulat na pagmamay-ari ni Carter. Sa liham, humingi ng paumanhin si Carter sa kanyang asawa sa kanyang kapabayaan na naging dahilan ng pagkamatay ng kanilang anak. Nang nalaman ito ni Sade, binasa niya ng malakas ang liham kaya naalala ni Carter ang kanyang nakaraan nang mamatay ang kanyang anak na si Sam matapos madapa habang naglalaro sa field. Simula noon, si Carter ay pinagmumultuhan ng pagkakasala dahil sa kanyang kapabayaan, na nagresulta sa pagkamatay ng kanyang nag-iisang anak na lalaki, at ito rin ang dahilan kung bakit siya iniwan ng kanyang asawa. Sa pagkaalam nito, sinubukan ni Sade na hikayatin muli si Carter na ibigay si Isabel upang maipagpatuloy niya ang paghihinagpis sa kanyang kapalaran nang hindi na kailangang humarap sa kanya. Ngunit si Carter, na nakatingin kay Isabel, ay nangako na hindi niya ito isusuko dahil ayaw niyang maulit ang mga pagkakamali niya noon. Biglang umalangaw-ngaw ang isang putok ng baril. Nakarating din ang tunog ng putok kay Jerry, na tumitingin sa paligid ng sementeryo. Lumalabas na sina Carter at Sade ay nakikibahagi sa isang psikolohikal na labanan, na pinag-uusapan kung sino ang makakatagal sa kanilang mga pinsala. Maya-maya pa, nagsimulang lumabo ang mga ilaw, na nagpapahiwatig na ang generator sa bahay ni Carter ay nauubusan ng gasolina. Kaya naman, inutusan ni Carter si Isabel na lumabas ng bahay sa pamamagitan ng bintana bago sumapit ang gabi habang sinusubukan niyang gambolain si Sade. Sa ibang lugar, si Jerry, kasunod ng tunog ng putok ng baril, ay dumating sa harap ng bahay ni Carter kung saan sinubukan niyang makipag-ugnayan sa headquarters ngunit siya ay nag-alinlangan. Sa wakas, nagpa siya si Jerry na suriin ang bahay ng mag-isa. Nang kumatok si Jerry sa pinto, nakahanda si Sade at binaril niya si Jerry sa pintuan, na lubhang nasugatan. Di nagtagal, si Isabel, na sinusubukang tumakas, ay nakatagpo si Sade. Napilitan siyang bumalik kay Carter habang tinangka ni Sade na barilin siya ngunit naubusan siya ng bala. Dahil dito, nahuli ni Sade si Jerry at pinaandar ang kanyang sasakyan patungo sa garahe. Nakita ito ni Isabel at iniulat ito kay Carter, na ginamit ang sitwasyon sa kanyang kalamangan, itinutok ang kanyang baril kay Sade habang palabas siya ng garahe. Sa sandaling iyon, binyantaan ni Carter si Sade na umalis sa kanyang bahay. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali nang walang nangyayaring pagbaril, napagtanto ni Sade na malamang na isang bala na lang ang natitira sa shotgun ni Carter. Kaya naman, hinamon ni Sade si Carter na bumaril habang si Carter ay mahinahong nagbilang para pilitin si Sade na umalis. Sa huling pagbibilang, itinutok ni Sade ang kanyang baril kay Carter, kaya napilitan siyang bumalik sa loob. Ilang sandali pa, ginawa ni Sade si Jerry bilang isang hostage at inalok si Carter ng deal para ipagpalit ang buhay ni Isabel sa buhay ni Jerry.
Agad na tumanggi si Carter, na nagudyok kay Sade na pahirapan si Jerry upang masira ang kanyang pasya. Gamit ang martilyo, sinimulan ni Sade na durugin ang mga daliri ni Jerry isa-isa. Bilang resulta, ang mga hiyawan ni Jerry ay nagpahirap sa isip ni Carter. Matapos mabali ang lahat ng mga daliri ni Jerry, binigyan ni Sade si Carter ng isa pang pagkakataon na ibigay si Isabel. Sa kabila ng mental torture, tumanggi si Carter na isuko si Isabel. Sa kalaunan, pinatay ni Sade si Jerry at itinulak ang kanyang katawan patungo kay Carter. Maya-maya pa ay tumahimik na ang mga yabag ni Sade kaya mas naging maingat sina Carter at Isabel. Nagkunwari siyang isusuko si Isabel para akitin si Sade, at sinubukan ni Isabel na sabihan si Carter na ito ay isang bitag, ngunit iginiit ni Carter na kailangan niyang kumpirmahin ang lokasyon ni Sade bago siya harapin. Sinabihan ni Carter si Isabel na magtago sa isang silid. Nang makarating si Carter sa ibabang palapag, nakita niyang nakasabit ang sapatos ni Sade. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas at natuklasan ang isang hagdan, na nagpapahiwatig na tinanggal ni Sade ang kanyang sapatos upang tahimik na umakyat sa itaas. Kasabay nito, si Sade, na ngayon ay nasa bubong, ay gumawa ng mga ingay na naging dahilan upang maniwala si Isabel na bumalik na si Carter. Habang nagmamadali si Sade patungo sa pinagtataguan ni Isabel, sakto namang dumating si Carter, at walang pag-aalinlangan, binaril siya. Ang putok ng baril ay nagpabagsak kay Sade sa unang palapag na lubhang nasugatan ang kanyang binti. Sa kabila ng sakit, nanatiling determinado si Sade na kumilos. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nagpasya si Sade na sunugin ang bahay bilang huling paraan. Gayunpaman, habang naghahanda na isakatuparan ang planong ito, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang utak. Matapos mapansin ang telepono ni Carter na nakalagay sa malapit, nakaisip si Sade ng isang bagong plano na maaaring magbago ng sitwasyon. Pagsapit ng gabi, nakita si Isabel na humihingi ng tawad sa pagkasangkot kay Carter sa mahirap na sitwasyong ito. Samantala, may hinihintay din si Sade. Maya-maya ay dumating na ang hinihintay ni Sade, at ito pala ay asawa ni Carter na si Mara. Gamit ang telepono ni Carter, nakipag-ugnayan si Sade kay Mara at dinala siya sa bahay. Ginamit ni Sade si Mara bilang hostage na hinihiling na ipagpalit siya kay Isabel. Lalo itong ikinagalit ni Carter, ngunit walang pakialam si Sade sa kanyang galit at nagbanta na sasaktan si Mara kung mananatiling matigas ang kanyang ulo. Sa huli, nagpasya si Carter na ibigay ang shotgun kay Isabel para mabaril niya si Sade kung susubukan niyang umakyat sa hagdan. Habang inihahanda ni Isabel ang sandata sa kanyang mga kamay, nagpasya si Carter na iligtas si Mara dahil siya na lang ang natitirang pamilya niya. Nadama ni Carter na ang pagligtas kay Mara ang kanyang pangunahing prioridad dahil mahalaga sa kanya ang lahat, at hindi niya kayang isipin na mawala ang huling miyembro ng kanyang pamilya. Nang harapin ni Carter si Sade, sinubukan niyang lutesin ang sitwasyon, na nagmumungkahi na umakyat si Sade sa itaas upang salubungin si Isabel at nangatuwiran na dapat nang matapos ang kanilang alitan dahil hindi pa niya nakita ang mukha ni Sade. Gayunpaman, tumanggi si Sade na pabayaan sila matapos ang ginawa sa kanya ni Carter. Tinanggal ni Sade ang maskara niya at agad na binaril si Carter sa binti. Pagkatapos noon, nagbanta si Sade na papatayin si Carter maliban na lang kung lumapit si Isabel sa kanya. Sa pilit ng sitwasyon, bumaba si Isabel para lapitan si Sade. Nang nasa ibaba na si Isabel, inihanda ni Carter ang kanyang kutsilyo. Biglang kumislap ang mga ilaw na nagbigay ng pagkakataon kay Mara na makatakas kay Sade. Nang samantalahin ang pagkakataon, inatake ni Carter si Sade gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit lumaban si Sade, pinaputukan si Carter sa tiyan. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Mara na paalisin si Isabel sa bahay. Gayunpaman, nanatili si Isabel dahil gusto niyang lutesin ang isyu na kanyang naidulot. Pagkatapos ay mabilis na tumawag si Mara sa 911 para humingi ng tulong at nilapitan si Sade na mahina at naghihingalo, na may hawak na baril sa kanyang mga kamay. Sinadya ni Isabel na tapusin si Sade, ngunit habang hinihila niya ang gatilyo, napagtanto niyang walang laman ang baril dahil ginamit na ni Carter ang 2 bala. Nang mapagtanto ito, itinutok ni Sade ang kanyang baril kay Isabel, handang umatake. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang naalala ni Sade ang kanyang anak na babae. Ang alaala ng kanyang anak na babae ay lubos na nagpahina sa kanya. Sa huli, nagpasya si Sade na iligtas si Isabel at huwag barilin. Sa kalaunan ay namatay siya mula sa kanyang matinding pagkawala ng dugo, na iniwang ligtas si Isabel. Nang mamatay si Sade, nilapitan ni Isabel si Carter, na nasa bingit ng kamatayan.
Inakala ni Isabel na namatay na si Carter, ngunit sa kanyang kasiyahan, nakaligtas siya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.